kayo inimbestigahan. Hindi, sir. Basta dumating yung traffic enforcer. Wala. Pagdating ng traffic enforcer, sinabi ng traffic enforcer, aregluhin mo lang. Ariguin. So, lumalabas, parang kasalanan mo na. Nakausap mo yung nabangga mong driver din. Sa halip mag-uusap kami, nagmumura po siya. Binumura ka. Nagbanta pa yung itutumba. Itutumba ka. Binantaan ka. Binantaan ako. Yung bang may-ari ng Everest na yan, polis, militar? Kilala ba Konsihal, siyang polis? sir. Ha? Konsihal siya dati. Konsihal siya dati. Bakit ikaw na-issue ng warrant? Palpak kasi yung polis na gumawa ng... Alam mo, sir, kung ikaw'y nakikinig po sa akin, kung hindi ba naman katuhan ng polis natin dyan? Yung pong ating polis po na yun, hinahanap po natin ngayon yung kung saan. Hanapin mo, sir, katusan mo, katusin mo sa ulo. Apo. Kapulpulan. Ilang araw ka nakulong? 5. Nung nakalabas ka na, ginugulo ka pa rin. Oo. Nilalapitan ka pa ng lintik na konsehal umanaw. Anong sinasabi sa'yo? Bayaran mo siya ng 133,000? Oo. Gusto mo ng 100,000? Punta ka sa akin, bayaran kita. Sampal ko sa mukha mong 100,000. Tingnan nga natin. Eto, babalikan po natin si Gerald. Gerald, kumusta ka na? Okay lang sa ngayon, sir. Huling pumunta ka sa amin last month, nalaman natin dito, ikay na pulis at pagkatapos na-file yung kaso sa inyo, direct filing, at nagkaroon kayo ng hearing, tama? Yes, sir. Wag natin pag-uusapan kung ano man nangyaring hearing. Ang isang kaso kapag medyo palpak yung pulis, palpak yung pag-iimbestiga, at yung pagkasulat niya sa investigasyon niya na medyo hindi tama, isusumitin niya ngayon para doon sa sinasabing sa piskal at makita ngayon ng piskal may probable cause. Hindi na natin pwedeng pakialaman yon kasi ang mali ay sa pulis ang pag-iimbestiga. Traffic to eh. Tama? Yes, sir. So ngayon, sa akin lamang, pinagbabayad ka nung nasagi mong Everest noong mga panahong yon, kaya nagmamaneho, magkanong hinihingi sa'yo that time? No, nung una, 133,000. Bale, itong pangalawang hearing namin, bumaba na daw ng 100 na lang. Na Hindi na lang 100. isama yung mga, ano niya, yung mga abala, yung mga, siguro Abala bayad sa, niya. bayad niya sa, Ang problema, hindi siya nagmamay-ari nito. Nagmamay-ari nito mismo yung, yun ay nandun sa Canada. Pagkausapin si Joy. Joy, I need your help dito. Kawawa naman tong Lalamove rider. Nasagi ata ng sasakyan ng Everest na. I understand, ikaw ata nagmamay-ari. Are you the owner? Yes. The first owner of the vehicle first is my niece, Roxanne Naco. On the time of the incident, I was on the phone with Mr. Aspele, and I know what happened on that time. On the time of the incident of May 4, actually, my niece is still the owner because the deed of sale was made on March 22nd, 2023. It was not transferred yet to my name and also to Mr. Aspele, knowing that according to Mr. Aspele that we have to use that one to our business. So I put his name on the registration and also the deed of sale so that he can use the vehicle to our business. Okay. So, And then he told that I also given information that I cannot own a vehicle because I'm a Canadian citizen and I need someone that is a Filipino citizen. So, nagulat ka ba nung malaman mo na itong Lalamove rider hinihingian or pinagbabayad ng 130,000 pesos sa Everest na nasagi niya? Sinabi ba sa iyo Yes. ng ka-business partner mo si No. Bienvenido? No, I know. I know what happened on the incident, and I told him, "Don't worry about it because we're gonna claim it to the insurance." Sinabi niya ba sa iyo na humihingi siya ng 130,000 pesos dito sa rider ng delivery rider ng Lalamove? May sinabi ba siya? No. Apparently, para malaman mo rito, Joy, nakulong ng 5 araw, nagpiyansa ng 10,000 because yung ginawa nitong si Bienvenido Aspile. Natawagan mo ba si Bienvenido Aspile, itong business partner mo na nag-file ng complaint na hindi naman pala siya nagmamay-ari? I have no communication with him. At the same time, I did not know that he transferred the ownership to him without my knowledge. So, kanino nakapangalan yung Ford Everest? Right now, it Yeah. names to Mr. Aspili without my permission. Okay, meron bang absolute deed of sale? No, Walang I deed never of signed sale. anything. Paano niya nalipat to na wala namang deed of sale, nalipat niya sa pangalan niya, wala namang kayong absolute deed of sale
na you own the I had vehicle. no idea. When we filed the complaint to the police officer, we found out that he filed the deed of sale on July 27 at Malolos, Bulacan, which I was there on July 27. They did never ask my signature. So, Joy, you're still the rightful owner of the vehicle. It's not Bienvenido Aspili. Yes, because the falsification of my document, right? Are you filing a case against Bienvenido Aspili for, this is falsification of public document? Yes, because I'm already have the lawyer that I'm talking to, All but right. I have because I'm here in Canada, so Okay. it will takes me. Okay. So, anong tingin mo rito sa lumapit sa amin? Di ba na-agrabyado to? Kawawa naman to, Joy. It's wrong. Yes, it's wrong. He It's should wrong. not be in jail, Okay. and he should not be paid 10,000. They should investigate because in Okay. the first place, Joy is not the real owner, and he falsification of my Okay. signature Okay. and also my using my document All right. without my knowledge. Okay, Joy, I'll give you time. Kausapin mo itong business partner mo. I want you to speak up. Magsalita ka laban doon sa business partner mo. Chinupi ka, ginulangan ka, binukulang ka. Okay, Sige, magsalita ka. Yes, Go sure. ahead. Hi, Mr. Bienvenido Aspili. It is unfair that you're taking advantage of this person that is already been paid, and he should not be in jail. The insurance has been looked after. In the first place, you're not the real owner of the vehicle, and you transfer the ownership on July the 27 with the deed of sale, knowing I'm also there. And then aside from that, you pawn my vehicle to Asia Link, and that is not my permission either. So I want you to come forward and make sure this guy has to be free because he's been paid. And why would you be asking 133,000? I was on the phone with you and I told you to let it go, and you were swearing on that time. Okay. Thank you so much, Joy. Si Police Major Joel Alba. Magandang umaga sa iyo, Police Major Joel Alba. Good morning po, Sir Ben, at sa lahat po ng nakikinig sa atin. Okay, Police Major. Narinig mo naman siguro, hindi pala totoong may-ari ito. So ano masasabi niyo rito, Joel Alba, Major, sa ginawa ng pulis ninyo na hindi naman siguro, kumbaga, ang pagdating niya, pag-iimbestiga niya, sus Mariosep, wishy-washy, sinanggo kung tawagin. Anong gagawin mo roon sa pulpul na tao mo na gumawa ng report at pagkatapos, hindi nag-imbestiga kung siya ba yung nagmamay-ari ng sasakyan? Katabi mo ba ngayon yung pulis na nag-imbestiga? Si Corporal... Miko Centeno. Siya ba yung nag-imbestiga nito? Opo, yun po yung Alright. naman namin. Yun po yung naka-record. Okay, so ano mga sasabi mo ngayon? Alright, so anong say mo ngayon? Mali o tama? Napailan po ng kaso yan yung... Alam ko nga, dahil sa palpak na investigasyon ng pulis mo na file ng kaso, nagkaroon ng inhustisya. Dahil palpak si Miko Centeno. Tabi mo ba ngayon? Katabi mo ba? Sir, wala po. Hindi po dito na... So, ano masasabi mo ngayon, Police Major? Sir, siguro, sir, kung pwede po namin siyang i-assist sa court sa MTC Branch 1 po ng San Jose del Monte. Ganito muna. Major, take an accountability. I want you to listen carefully, listen good. Huwag mong pagtakpan ang kapalpakan ng tao mo sa ibaba. Huwag natin pag-usapan kung na-korte to kasi mahina yung investigador mo, hindi hinanapan ng lahat na papeles, hook, line, and sinker, nag-direct filing, sa anumang kadahilanan, hindi naman naimbestigahan itong pobreng nasa harapan ko ngayon. Naimbestigahan ka ba? Hindi. So, paano nangyari ito? Joy, can you speak up? Tell this policeman, Yes. si Major. Yeah, Mr. Major, on the time of the incident, he was not the owner of the vehicle. I was on the phone also when it happened, and I told him to let it go. He was swearing and talking to them. He's disrespectful, and I talked to him, don't talk to the person like that, and it will be looked after. So the insurance has already been paid. Okay, Major, napapakinggan mo na ba kung anong nangyayari? Yes po, Sir Ben. Opo. Okay, anong masasabi mo ngayon? Sir, Eto mismo, nagmamay-ari, oh. Kakausap mo siya. Nakapangalan sa kanya, finalsify pala nitong si Bienvenido Aspili. Ano masasabi mo? Sir, ibang case po yung ano nito. Hindi muna. Anong ibang case? Nung nagkaroon ng sinasabing banggaan, nag-imbestiga yung polis mo? Sigurado ka? Yes, sir. Sinong gumawa ng traffic report? Yes, sir. Naimbestigahan po yan. Na-imbestigahan. So, paano pag-iimbestiga ng polis mo? Sir, base doon po sa record, ang may mali po, bumangga po yung motor doon sa Everest. So,
Sino may sabi niyan? Teka muna, di ba dapat, hindi nyo dapat sinasabi yan? Di ba? Sir, Wow. Major, ano? Yes, sir. Nung kamakailan, kausap kita, nababahagang buntot mo, ngayon ang tapang mo na magsalita. Say it in front of my face. Huwag mo akong niloloko. Attorney Batas, Well, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po, Ginoong Ben Tulfo. Magandang umaga po sa bayan ng Pilipino. Mukha pong palasak na talaga ang mga bara-bara o walang kapararakang investigasyon at pamangangasiwa ng mga namumuno sa atin sa Philippine National Police. Nakakasuka po ito, Ginoong Ben Tulfo. Kapag maliwanag na napakalaki po ng pagkakamali, lalo po dito sa napapakinggan natin sa kasalukuyan. Alam po ninyo, ang maliwanag po dito, yung pong umiiral ng mga alituntunin tungkol po dito sa pagkuha ng mga sasakyan nang walang pahintulot ang may-ari. Aba, yun lamang po, magkakaroon na po ng problema yung taong kumuha ng sasakyan. Yun po yung marahil dahilan, kaya nagkakaroon po ng ganitong pagtatakipan, Ginoong Ben Tulfo, ng kapalpakan ng mga investigador sa isang partikular na himpilan ng pulisya. Yun po yung medyo kailangang tutukan at bigyan ng pansin, Ginoong Ben Tulfo. Corporal, magandang umaga. Ay, good morning po, Sir Ben. Good morning po. Corporal, narinig mo, nakikinig ka ba? Tapos napapakinggan mo ba ang salita ng dating si Major Alba? Naka-live tayo ngayon sa IBC TV 13 at CLTV 36. Ano nakasulat sa investigasyon mo at bakit nakakulong itong pobreng rider na to na yung pala yung nagmamayari ng sasakyan ng Everest, hindi pala siya nagmamayari, iba pala nagmamayari nandyan sa Canada. Kung saan po, both parties po, na si Sir Bienvenido at si Sir Gerald, company ng traffic enforcer po ay nag-appear po sa aming police station. So hindi kayo nagkaroon ng investigasyon. Wala ka, sandali, corporal. So wala ka doon sa site, nag-appear na lang silang dalawa. So sumama itong complainant sa respondent sa presinto, tama? Yes po, Sir Ben. So wala ka doon sa incident, wala ka mismo doon, may mga pictures lang sila. Hindi ka nag-imbestiga. Yes, sir. Dalawa Alright. po silang... Alright. So in other words, you were not on site doon sa aksidente. Wala ka roon, pumunta silang dalawa sa presinto na ninyo. Ikaw yung kumuha ng testimonya ng dalawa, tama? Yes, sir po. Ayun, okay. Okay, Attorney Batas Mauricio, ano napapakinggan mo? Aba, alam po niyo, yun po yung problemang dyan. Yung ganyang klase, magiging hearsay po yung resulta ng investigasyon itong si Corporal. Ibig sabihin ng hearsay, naglalagay sa kanyang mga ulat na hindi naman batay sa kanyang personal na kaalaman, may problema po yung Corporal na yan, Ginoong Ben Tulfo. Ayan. At malamang po dyan, ang magiging labas po niyan, magiging bias kung sino po yung mas malakas sa kanya. Yun ang nakakatigan ng kanyang ulat. Ayun, okay. Okay, Major Alba, nandiyan ka ba? Yes, Sir Ben, opo. Ang lakas ng loob mo sabihin, wala pala sa site yung sa investigador mo. Pumunta pala pareho dalawa sa presinto. Paano nangyari ito? Pagkatapos pumabor na agad yung si Centeno doon sa sinasabi nitong si Bienvenido Aspeli na wala siya doon sa site, hindi niya nakita. At yung mga testimonyong dalawa. Ano masasabi mo? Tama o maling ginawa ng tao mo? Sir, kung ako po tatanungin, may lapses po, sir. Okay, may lapses. Attorney Batas Mauricio, pakisabi nga rito sa magaling na major na to, may lapses lang daw. Lapses, ha? Tell them a major blunder, siguro, Attorney Batas, para magkakaintindihan tayo. Ikaw at ang Batas, sige, at sa bitag, sige. Maraming salamat po, Ginoong Ben Tulfo. Hindi po ito lapses lang, Major. Yan po ay kumakatawa na doon sa pinsalang ibinibigay doon po sa tamang partido, sa partidong nagrabyado pero siya pa ang nadidiin. Pagbibigay ng hindi makatwirang pinsala, kung inyo pong bubuklatin ang inyong mga pinag-aralang batas nung kayo nag-aaral pa, Republic Act 3019 po yan, Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Corruption po yung ginawa ng tao nyo. Katiwalian ang ginawa na nagbigay pabor doon po sa isang partido, bagamat wala naman siya doon sa sitwasyon. Yun ang maliwanag, Major Joel Alba. Ayun. Major, narinig mo? Wala ka sa lugar, wala ka dun sa site, you took your investigation on the basis of the respondent at saka complainant, tapos pumanig na siya roon at sinabi niyo pa, ikaw ginamit mo naman, Major Alba, na mali itong Wala Move rider na wala kayo dun sa lugar.
Huwag kang aasa sa mga sinasabi ng tao mo kapag hindi mo ni-report, ni-review yung report nito. Una sa lahat kaya maraming mga kaso nagkakapalpakan dahil mahina yung stilan pag-iimbestiga ng ating mga investigador. Kaya maraming natatapon or nababasura kung hindi man nagrabyado tulad nito. Ikaw sabi mo kanina sa akin, mali itong rider. Anong sinasabi mo mali? Umamin ba siya ng pagkakamali? Ikaw rider, umamin ba ng pagkakamali? Umamin ka? Hindi. In-interview ka ba nila? Ano lang, yung takbo ng usapan. Takbo lang ng usapan. Akong may So, kasalanan. Papa, ikaw may kasalanan. Base doon sa sinasabi ni Bienvenido. Ngayon, narinig mo ba ako, Major? Yes po, Sir Ben. Okay, Major, malaking kapalpakan. To serve and protect, dapat naging balanse kayo rito. Wala ka pa sa lugar. So, Major, ano magagawa mo rito sa parting to? Matutuwid mo ba to? Tutuwirin mo, ayusin mo, at bibigyan mo ng hustisya yung sinasabing taong nadihado rito. Alin sa tatlo? Sir Ben, i-workout po namin yan, sir. Para I-workout mo. Tandaan mo ha, naka-live tayo, nationwide. Nasa IBC TV 13 ako, semi-government to. Huwag kang loloko-loko, ayusin mo pa ng pagpasagot mo. Ikaw naman, Centeno, makinig ka. Andiyan ka ba? Sir, pwede po paliwanag po mo, sir? Sige, paliwanag ka. Ganito po yan, sir. Noong time po na nag-report po sila nun, sir, meron pong kasama po sila ng traffic enforcer na kung saan, nung pagkakantak mo po kami ng investigasyon, tinubukan ko lang pumunta. Pero according to them po, hindi na po. Kasi nga po, parehas po lang dinidisclose yung pangyayari na aksidente pong nabangga nitong si Sir Gerald, itong si Sir Bienvenido. Sino may sabi niyan? Ayun po. Sila po, sir. Sinong sila? Totoo ba? Totoo ba ang sinasabi nitong si Centeno? O si Gerald, nandito yung rider ha? O sige, rider, sabihin mo sa kanya. Sir po. Ganito po yan. Then, sandali, pasalita niya si Gerald. Gerald, magsalita ka. Sir, yung una, pagdating namin, nandiyan ka na pala, bakit may hinintay pa tayong si nakasign sa warrant of arrest? Ninantay namin yung isang pulis. Sa warrant of, sa warrant section? Siya naka-assign sa warrant of arrest. Sa warrant section. Sino yung sinasabi nitong nasa warrant section bago ka dumating? Nagkataon po sila dyan na po yung meron pong stepson itong si Sir Bienvenido po na May stepson si Bienvenido Aspile na sa warrant section po. sa warrant section, police. Ganon. Kaya naluto ninyo. Ayun. Major Alba, nandiyan ka ba? Yes, Sir Ben. Ay, mayroon palang si stepson itong si Bienvenido Aspile sa warrant section ninyo. Ano masasabi mo? Umamin mismo siya si Corporal Centeno. Tama, si Corporal Centeno? Opo. Sino yung sa warrant? Sino, sandali, Major Alba, sandali. Sino sa warrant section na sinasabi mong stepson nitong si Bienvenido Aspile? Pangalan? Ano po? Hindi ko na pumarikol, Sir Ben eh. Hindi mo ma-recall? Paano mo hindi mo ma-recall? Kasama mo, niloloko mo ata ako or nababahag ng kumukuyos ng bombolyas mo. Yung totoo. Teka lang po. Si Patrolman Nabahas po. Si Patrolman Nabahas. Pero hindi, wala po silang kinalaman doon. Hindi, sabi mo mayroong stepson itong si Bienvenido Aspile diyan sa warrant section ng si Patrolman Nabahas. Tama? Ikaw may sabi yan, hindi naman ako eh. Wala pong kinalaman yun, sir. Hindi. Merong pamangki o stepson itong si Bienvenido Aspile diyan sa warrant section ninyo si Nabahas. Tama? Apo. Na walang kinalaman sa kaso. Kaya lang, si Patrolman Navas, steps na Bienvenido sa presinto nyo. Tama? Yes, sir. Apo. Ayun. Okay, Major Alba, narinig mo ba? Yes, Sir Ben. Opo. Anong sa palagay mo? Super luto ba? Talagang lutong Macau? Sir, wala po ang idea na may exception po si... Hindi mo alam. Kasasabi lang mismo ni Alba ni Centino Yes, sir. Ngayon. Okay, sandali Okay, Attorney Batas Mauricio, anong nakikita mo, Attorney Batas Mauricio? Lutong Macau nga po. Meron po palang kakampi sa loob. Kaya naman Ako naman. Lutong Macau, Ginoong Ben Tulfo. Lumabas pa si Navas doon, yung sa warrant section? Opo. But pagdating namin sa station, hinintay muna namin siya. Hinantayin niyo siya? Oo. Bakit niyo siya hinantay? Yun, pagdating niya, inakbayan ako, sabi dito tayo. Inakbayan ka ni Navas? Oo. Sabi niya sa'yo, dito tayo. Oo, aregluhin mo daw ito. Aregluhin mo o hindi? Parang ganon. Oo. Attorney, may pananakot dito ba?
Aregluhin mo to o hindi, tatay-tatayan ko yan. Nakialam sa kaso. Apo, maliwanag po ito. Yun lang nga po yung binabanggit natin. Ang pinakamababa po dyan, Ginoong Ben Tulfo, pagbibigay ng hindi makatwirang pinsala sa kanilang pagganap sa kanilang tungkulin sa mamamayang walang kalaban-laban. Alam po ninyo, mga kapulisan to, magsasabuatan para mapaboran ang isang kamag-anak. Nakakasuka po talaga to. Grabeng abuso to, Ginoong Ben Tulfo. At pagka po kailangan kumilos, kailangan pong mademanda itong mga ito sa Ombudsman for the Police and Military, sa Civil Service Commission, upang pati na po sa National Police Commission, upang silang lahat dyan sa San Jose Police Station magkaroon po ng disiplina at hindi ginagamit ang poder nila bilang mga pulis sa pang-aapi, pang-aabuso sa mamamayang Pilipino. Ito po ang dahilan, Ginoong Ben Tulfo, kung bakit maraming wala nang nagtitiwala sa ating kapulisan. Dahil alam natin, nagagamit ang kapulisan sa mga katiwalian at anomalya sa ating kapaligiran. Nakakawawa po itong nagrereklamo dito. Ako, attorney, naniniwala ako doon sa sinasabi ni President BBM na manumbalik ang tiwala sa mga law enforcers, militar, at kinakailangan talaga na tulungan ang mga mamamayan. At hindi po pwedeng ipagkaubayan na lang sa pulis, kundi kung kung hindi po maging masigasig ang mga mamamayan, abay mananatili. You know, sinabi rin ni BBM kahapon, well, evil triumphs when good men do nothing. Kung wala kang ginagawa. Ano ba nakikita mo rito ginagawa natin ngayon, attorney? Bay, ang nakikita ko po dito, isang malaking kapakinabangan sa sambayan ng Pilipino na sumasailalim sa abuso. Nagkakaroon po ng pagkakataong maisiwalat ang abuso, napapantay po ang katarungan dahil nagkakaroon sila ng kakampi, lalong-lalo na po sa inyo, Ginoong Ben Tulfo. Kaya po kayo, sa totoo lang po, ulitin ko lang to, kaya po kayo mahal na mahal ng bayan sa kasalukuyan, nakikita naman po sa kanilang pagpili sa inyo. Ituloy po niyo yan, Ginoong Ben Tulfo, dahil kayo na lang ang nakikita po na tumutugon sa problema ng mga naaabusong Pilipino. Well, attorney, maraming salamat. Pero andyan ka pa ba ngayon si Major Alba? Andyan ka pa, Major Alba? Yes, Sir Ben, opo. Alam mo, Major Alba, habang tumatagal, siguro awatin mo na ako. Baka may makalkal pa ako sa presinto ninyo. Marami eh. Naglalabas na, nagbubulwa ka na parang CR na over hindi na kayang i-flush eh. Barado na kayo. May nag-umpisa dito sa simpleng rider na nalaman natin abusado yung si Benvenido Espile, ginamit yung kanyang kapangyarihan, nag-fraudulent yung mga papel niya para mga pekendos. Ang totoong nagmamayari ng nasa Canada, kausap natin yun. Okay, balik tayo rin dito sa nagmamayari ng sasakyan kay nandiyan pa ba? Joy, Yes. you're still there? Yeah. Now, sige. Yes, I'm here. Okay, Attorney Batas, si Joy mismo, nasa Canada to, ha? Palagang lumabas siya para lamang to give justice dito sa kawawang rider na talagang yung mismong kanyang business partner, abay, dinugas siya. Ayaw na ayaw, Attorney Batas Mauricio, ni President BBM, na ang sino mang mamamayan at pag nakitang pang-aabuso, mali ang ginagawa, hindi kayo pwedeng tumingin sa kabilang banda. Dahil kung wala kayong gagawin, abay, katuwang na kayo nung taong gumawa ng masama. You agree with that, attorney? Ako po, I fully agree. At hindi na lang po katuwang, kasapakat po. Kasapakat? Conspirator. Kasapakat po, conspirator. Yan. Kasama sa pang-aabuso ng kapangyarihan, kasama sa krimen. Yan po ang kapulisan ngayon. Sa lumilitaw sa atin pong karanasan sa ipabitag mo. Kamangha-mangha po dahil hindi naman ninyo pinipilit, lumalabas ang impormasyon na nagdadawit po sa kanilang lahat ngayon dyan sa San Jose Police Station. Major Alba, maraming salamat sa pagtanggap ng tawag niyo sa amin. Major Alba. Maraming salamat po, Sir Ben, opo. Okay, sa iyo, Corporal Miko Centeno, maraming salamat din. Mag-iingat na kayo sa susunod, ha? Okay. Tandaan mo, hindi pa tapos to. Bibisitahin kong regional director ninyo, RD ninyo dyan. At kung maaari, makakaabot to sa AIAS, makakaabot sa Chief PNP. At dito naman kay Joy. Joy, I want to thank you so much. Yeah. And patiently waiting and giving justice to this guy who's with us right now. Thank you so much. You're very welcome. Alright, sige. Lahat, pinagsalamatan na natin. Pag may nakita kayong mali, hindi po pwedeng tahimik kayo. Kasi pag ang pananahimik ninyo, parang pagbibigay na rin konsente
doon sa taong gumagawa ng mali. All pangkalahatan po yan, di lang po sa pulis, sa militar, lahat po ang taong bayan ay kinaimulat yung mata ninyo. Yung pong gustong sabihin ng kasalukuyang administrasyon. Kay pulis, kay army man yan, kay anumang tanggapan kapag tanggapan ng gobyerno, kahit pribadong individual kapag gumawa ng kalokohan. Alam natin mali, may paglabag sa batas. Hindi po pwedeng manahimik lang. Meron kayong takbuhan. Nag-iisa ang pambansang sumbungan. Hindi pa kami tapos dito, ha? Hindi pa kami tapos. Abangan ang susunod na kabanata. Tulong ang serbisyo. May tatak, bitag, ilalabang ka. Di ka iiwan. Di pa tayo tapos dito, ha? Ilalabang ka, di ka iiwan. Ito po, hashtag ibabitag mo.